Isang maulan na hapon po sa ating lahat, mga kabakyard. Ayan, no? Kauuwi ko lamang po at bumili ako nitong gagamitin natin para dito sa ating bagong gawang incubator na dalawang incandescent bulb, 25 watts, no? Ayan, dalawa. Mamaya papakita ko po sa inyo yung loob niyan, no? At ito, ngayon ko po bubuksan itong in-order natin ng mga itlog ng Rhode Island Red. Tapos, sasalang ko dito, ipapakita ko po sa inyo mamaya itong nagawa natin, no? So, dito muna tayo, mga kabakyard, sa ating itlog ng Rhode Island Red. So, ito, mga kabakyard, bubuksan na natin yung ating in-order. Ayan. Sana hindi tayo makapiright, no? May nagpapatugtog po kasi dyan sa kabilang bahay. Hindi ko alam kung nakukuha siya nitong ating ano. Kagandahan po dun sa kinukuhanan ko ng itlog, mga kabakyard, is ganito siya magbalot, ano? Talagang secured yung kanyang mga eggs. Kaya titigan natin. Ayan, titigan natin maya-maya kung totoo bang secured. Oh. Ganda. So, umuulan ngayon, mga kabakyard, kaya gumawa na ako ng incubator natin na yan. Ganyang kalaki. 160 capacity. No? Sabi niya, magaganda na daw yung itlog ng mga Rhode Island Red niya. So, titigan natin, ano, mga kabakyard. So, bubuksan ko tong ating incubator na bagong gawa. Ayan. Natatanggal pa po yung kanyang ano, kanyang wala pa akong bisagra, no? Ayan, dito ko na ilalagay yung mga nabuksan kong itlog. So, ayan, mga kabakyard, yung ating mga itlog. Dito ko na po ilalagay. Mamaya, pupunasan ko to. Ay! May ano, may crack. Mga kabakyard. Ayan, oh. May isa. Ilalagay ko lamang yan dyan. So, lahat po ng itlog ay ilalagay ko sa mga tray na to. Bali, 2 tray yan, mga kabakyard. Ganyan yung binibenta ko. Nga lang, mas maganda lamang po dito sa nagawa ko ngayon dahil nga minadali ko lamang po ito. Ayan. So, ayan, hindi pa matibay yung mga nagamit kong kahoy. No? Mga nakuha ko lamang po kasi ito doon sa paggawaan ko nitong incubator. Ayan, kung mapapansin nyo, mga kabakyard, yung ginamit kong styro. Ano, tira-tira na ng manok. Ayan. So, ginawa ko na lamang pong gamit kong styro na incubator, no? So, tignan natin itong mga binili nating itlog at ipapakita ko sa inyo once na matapos ko lahat, ano? Ayan. Ayan, mga kabakyard, maganda na yung kanyang ano, kita nyo po. Meron na siyang pagganito. Para talagang safe na po yung mga itlog, no? Ganda na yung packaging niya. So, sana, ito na po yung mga iba nating mga ano, mga nabuksan, no? Sana magaganda lahat to at walang damage, no? So, ito yung ginagamit ni sir na ano, mga kabakyard. Ito yung ginagamit din kapag nagpapaship ng mga sisiw, no? Ito yung ginagawang pinaka-flooring nila. So, siguro sa online to nabibili.
Shredded na siya. Na papel din lang to mga ka-backyard, pero maganda to pag nagpapa-ship ng mga sisiw or mga itlog kagaya nito. Ayan. Tapos, ito na yung mga na ano natin, naalis natin sa papel, ano? Ayan. Tapos meron ako dalawa dito mga ka-backyard na napansin. Ayan. So ayan, no? Meron ako napansin na yan, no, may crack. Hindi man siya crack, para siyang natama sa bato. Yan mga ka-backyard. Tapos ito meron pa dito, madami-dami pa to mga ka-backyard. Nilalabas ko yung isang tray, doon natin ilalagay, ano? Ayan. So ayan mga ka-backyard, kung mapapansin nyo po, no, nilagyan ko ng suporta itong ating tray dahil nga po, gaya nga po ng sinabi ko, manipis po yung mga nagamit kong kahoy dito sa tray na gagamitin ko sa aking incubator, no. Unlike doon sa ginagawa ko po, ay walang ganito dahil makakapal po yung kahoy na ginagamit ko doon. So yan, nilagyan ko na lang ng suporta para hindi po masira itong tray dahil napakanipis nga po. Ayan. Ayan, no? So, itong mga to ay lilipat ko dito sa tray na pinakita ko po sa inyo. At lalagyan ko na ng marka, no? Ayan. So, ayan. Andi dito na yung mga itlog na nilagyan ko ng mga marka, mga ka-backyard, na ilagay ko na din dito sa ating incubator, yung unang tray. At kung mapapansin nyo po, ayan yung ilalim niya. Ayan, no? Tapos meron pa tayo dito mga itlog na ilalagay pa dito sa isang tray natin. Pero pansin ko po, napakanipis talaga nitong nagawa ko. Baka di niya kayanin, kaya lalagyan ko po ng suporta ulit, ano? Bago ko lagyan ng itlog. Kagaya po nitong ginawa ko dito. Ayan. So, ayan mga ka-backyard, no? Gaya nga po ng kanina, pinakita ko sa inyo. Ito, nilagyan ko na lang ng kahoy dito. Ayan, no? Kasi tumatama po doon sa itlog. So, yung binibenta ko mga ka-backyard na gawa kong ganito is malalaki po yung ito niya, no? Siguro ganyan. Ganyan po katataas. Kaya, kahit na pagpatungin nyo po sila, ay hindi po magkakatamaan yung itlog. So, ayan na siya mga ka-backyard, no? Lalagay ko na itong ilaw na binili natin. Ito ay 25 watts dalawa. Bakit 25 watts dalawa? Hindi 50-50. Hindi naman po natin kailangan na uminit agad yung ating incubator, mga ka-backyard. Dapat ay tama lang, no? Tamang init lang at hindi po biglaan. So, yan. Kung 50 watts, isang ilaw lang po pwede na yun. Pero mas maganda kung even, at least 25-25, no? So, yan yung tsura niya sa ilalim. O, yan mga ka-backyard, yung mga itlog dito, no? Ayan. So, yun nasa taas. Pwede pa tayo magsalang dito. Tapos, itong sensor, dito ko po ito ilalagay sa pinaka-tuktok. Huh? Ayan. Sa pinaka-taas. Subukan nating isaksak mga ka-backyard ngayon itong ating incubator. So, ayan na mga ka-backyard, isaksak natin. Try natin itong ating incubator. Yun. Gumagana, no? Silipin natin ilalim. So, ayan yung pinaka-ilalim niya mga ka-backyard, no? Tapos lalagyan ko namang dito ng tubig ngayon. At ito na yung ating mga itlog, no?
Yung sensor nasa taas. Ayan mga kabackyard. 50 watts ang gamit natin. 25, no? Ayan. So, ginawa ko lamang po ito na mabilisan lang. Bali, ganito din yung ginagawa kong incubator na binebenta ko, pero mas maayos lamang po dito, no? Kasi ito, yung mga pinaggamitan ko lang, mga ginamit kong kahoy ay kung ano-ano lang doon na nakuha ko, no? Tapos ito po yung yung nirecycle ko na na styro. So yan, kung makikita nyo po, sira-sira na, no? Ayan. Tapos, sa mga interesado po na bumili ng ganitong klaseng design, mga kabackyard, ito yung itsura ng binibenta ko. Papakita ko po dito. Ayan. At pwede nyo rin po akong tawagan sa numerong ilalagay ko dito or sa page natin sa FB, no? Ito lamang din po. So, yan mga kabackyard. Tapos, ito yung takip niya. Ayan. Bali, wala pa nga po akong wala pa po akong nailalagay na bisagra, no? So, subukan lamang natin na takpan. Tingnan natin kung mamamatay siya sa sinet ko na sa sinet ko pong temperature, no? Sinet natin ng 37.2 on, 37.8 mag-off siya, no? Magsha-shutdown yung ating incubator. So yan, sa mga nagtatanong po, 24/7 ba, pinapatay ba dapat itong ating incubator? Hindi po. Ito po ay 24/7 na nakabukas, no? Hanggang mapisa yung itlog. Ayan. Tapos lalagyan ko na lamang po dyan mamaya ng tubig. Ayan. Iniikot ba tong mga itlog, mga kabackyard? Opo, iniikot po yan araw-araw, no? Ayan. Nilalagyan ng tubig? Yes po, nilalagyan. Wala pa lang po akong mailagay ngayon. Mamaya ay maglalagay po ako, no? Ayan, papakita ko lamang po kung mamamatay ba itong ating incubator. Bali, ayan, no, mga kabackyard. Sa mga nagtatanong, ito, kagaya niyan, matagal pong tumaas yung temperatura ng ating incubator. Sa mga nagtatanong, okay lang po ba yun? Para sa akin, mga kabackyard, no, disclaimer lang po, para sa akin lamang po ito. Mas okay sa akin na matagal umakyat yung temperature ng ating incubator kesa po doon sa mabilis umakyat tapos mabilis din mamatay, no? Tendency po nun, masisira po yung ating thermostat, masisira din po yung ating bumbilya, no? Patay sindi, mabilis ang pagitan nilang dalawa, ay mas mataas po ang possibility na masira po agad yung ating incubator. Kaya yung ganito, na reading, matagal yung pag-akyat, at ganun din po yung pagbaba, ibig sabihin ay maganda po yung temperatura sa loob, no? So yan lang naman ang mahirap, mga kabackyard, kapag bago incubator natin, matagal talagang paakyatin yung temperature, no? Lalo na malamig po yung mga itlog na isinalang ko dahil nga po maulan ngayon, no? So nahihirapan siyang mag-produce ng init kasi 25-25 lamang po ang gamit nating bumbilya. Ayaw po natin yung 50-50 dahil 100 watts na po yung ipoproduce nun, at ang tendency ay magiging oven na po itong ating incubator, no? Ayan. So, once na ma-reach niya na yung 37.2, 37.8, ayan, magme-maintain na lang dun yung temperature sa loob at hindi na po may hirapan yung ating incubator. So, hintayin na lamang po natin dahil malamig po yung mga itlog na isinalang natin. Isa pa yan na nagpapalamig ng temperatura sa loob. Ayan, 34 na. So, ayan. As you can see, mga kabackyard, yung ginawa kong incubator ko ay, ayan, kung ano-ano lang to eh. Ito yung mga nasira dun sa mga dapat na ipapadala ko, no? Ito na yung ginamit ko ngayon. So, ito po yung itsura ng mga ginagawa ko sa mga interesado po na bumili. Ayan, or magpagawa. Ayan, dahil
made to order po tayo, wala po tayong stock mga ka-backyard, no? O yan, ganyan po itsura niya. At ito po, yung model lamang nung aking binibenta. 160 capacity, no, mga ka-backyard, ayan. Free shipping tayo around Luzon, mga ka-backyard, buong Luzon. At saka Bicol region. At mga ilang parte ng Visayas, no? Ayan. So, ayan, 37.2, mga backyard. 37.8. Dapat ay magsha-shutdown itong ating incubator para tama yung temperatura na nakaset, no? Ayan, 37.7. Ayan, 37.8. Namatay siya. So, bumaba na agad yung temperatura niya dahil nga po, malamig yung mga itlog sa loob, no? So, yun lamang mga ka-backyard. Yun lamang sa ngayon. At happy farming po and happy breeding sa ating lahat mga ka-backyard.